Guro, nagbibiro po ba kayo? Na isa lang itong pahingahan, isang pangyayaring hindi pa nararanasan sa kasaysayan ang naganap sa isang service area sa North Luzon Expressway, NLEX. Ang pinakamahuhusay na estudyante sa high school mula sa Germany ay tumangging bumalik sa bus at nagsimulang mag-iyakan. Sa loob ng 28 taon kong pagtuturo, ang paniniwala kong ang Europa, ang sentro ng makabagong infrastruktura, ay biglang gumuho sa harap ng mga libreng banyo at masasarap na pagkain sa Pilipinas. Bakit mas pinili pa nilang manirahan sa isang service area sa Pilipinas kaysa umuwi sa kanilang sariling bayan sa Germany? Ito ang detalyadong ulat mula sa pananaw ng isang gurong tagapamahala ng isang 72 oras na paglalakbay na yumanig. Sa mga pananaw ng mga estudyanteng Aleman, mula pa lamang sa kanilang paglapag sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, gusto na po naming tumira dito. Ito ang hinaing ng 23 na estudyante mula sa isang prestihiyosong paaralan sa Germany. Matapos nilang masilayan ang NAIA at isang service area sa NLEX. Ito ang dahilan kung bakit kahit ako, isang guro na may 28 taong karanasan, ay nabigla sa tinatawag nilang pahingahan lamang. Ma'am, gusto ko na pong manirahan dito. 13 estudyante mula sa pinakatanyag na gymnasium sa Germany ang ayaw umalis sa service area ng expressway sa Pilipinas. Ako si Gneng Sophia Miller. At bilang gurong may 18 taong karanasan, lubos akong nalilito. Nasanay na akong mag-organisa ng mga field trip sa 12 bansa sa Europa, ngunit ngayon ko lang naranasan ang ganitong sitwasyon. Sa Germany, kailangan mong magbayad ng 70 cents para lang gumamit ng banyo. Sa France, ang isang pirasong sandwich ay nagkakahalaga ng 8 euro. Ngunit iba ang Pilipinas. Libre ang mga banyo. May masasarap na pagkain na mabibili sa halagang mas mababa sa 500 piso. May mabilis na wifi. At mayroon pang ang mga hardin at espasyo para sa kultura. Hindi ito isang pahingahan. Isa itong theme park. Bulong ko sa sarili. Ang boses kong puno ng pagtataka ay unti-unting humina. Ang pagbabagong ito ay nagsimula sa paliparan at umabot sa kasukdulan sa service area. Ang mga datos mismo ang nagpapatunay sa natatagong lakas ng Pilipinas. Ngayon, ibabahagi ko ang tala ng nakagugulat na 72 oras na karanasan ng mga estudyanteng Aleman sa Pilipinas. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong upang makatuklas pa tayo ng mga ganitong kwento. Pindutin na ang subscribe button. Magandang araw. Ako si Sophia Miller. Sa loob ng 28 taon, nagtuturo ako ng kasaysayan sa Heidelberg Gymnasium sa Germany. Ang aming paaralan ay isa sa mga pinakatanyag sa bansa, kung saan 95% ng aming mga nagtapos ay nakakapasok sa mga nangungunang unibersidad. Sa nakalipas na 15 taon, ako ang namamahala sa International School Trip Program, kung saan dinadala ko ang mga estudyante sa iba't ibang bansa sa Europa. Noong taglagas ng 2024, sa unang pagkakataon, iminungkahi ng Board of Directors ng aming paaralan ang isang paglalakbay sa Asya. Sa totoo lang, nag-aalangan ako. Kilala raw ito sa magagandang tanawin at mababait na tao. Ngunit nagdududa ako kung maikukumpara ba ito sa Germany pagdating sa infrastruktura at sistema ng edukasyon. Gayunpaman, dahil sa masidhing pagnanais ng mga estudyante at pagsang-ayon ng mga magulang, natuloy ang programa kasama ang 23 na estudyanteng may edad na 17. Sumakay kami sa eroplano patungong Pilipinas. Dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ng 4:30 ng hapon. Pagbaba ng eroplano, sinabi ko sa mga estudyante, "Sige na, mga bata. Asahan nating aabutin tayo ng hindi bababa sa 1 oras at kalahati para sa immigration at pagkuha ng bagahe. Alalahanin niyo na lang ang karanasan natin sa Frankfurt Airport, maging matiyaga, ngunit ang aking inaasahan ay ganap na mali. Ang mga automated e-gate para sa immigration ay nangailangan lamang
ng 15 segundo bawat tao para iskan ang pasaporte at kilalanin ang mukha. Ang buong proseso, para sa 23 na estudyante, ay tumagal lamang ng 2 minuto. Mas nakamamangha ang pagkuha ng aming mga bagahe. Sa electronic screen sa itaas ng baggage carousel, ipinapakita ang real-time status ng pagdating ng mga bagahe at nakuha namin ang lahat ng aming gamit sa loob lamang ng 8 minuto. Ma'am, sigurado po ba kayong international airport ito? Tanong ni Max, isa sa mga estudyante. Sa Frankfurt, inabot tayo ng 40 minuto para lang makuha ang mga bagahe natin. Nagulat din ako, ngunit ayokong aminin. Ngunit nang pumasok kami sa loob ng paliparan, nawalan ng saysay ang aking palusot. Puno ng tao ang duty-free area. Sa kabila nito, ang lahat ay maayos at organisado. Mayroong isang Filipino Culture Experience Corner kung saan maaari kang magsuot ng barong Tagalog. At sa iba't ibang lugar, ay may mga lounge na may libreng charging station at Wi-Fi. Bukod pa rito, mayroon ding 2 Batka 4-hour capsule hotel at mga shower room. Ma'am, tingnan niyo po ang banyo dito. Sigaw ni Hana, isang babaeng estudyante. Sa pasukan ng banyo, may isang electronic screen na nagpapakita kung aling mga cubicle ang bakante sa real time. Pambabae. 7 sa 15 cubicle ang ginagamit. 8 ang bakante. Panglalaki. 7 sa 15 cubicle ang ginagamit. 7 ang bakante. Ito ay isang sistemang hindi ko pa nakikita sa Germany. Ito ay para lang sa teknolohikal na pagpapakitang gilas, hindi praktikal, depensa ko pa rin. Ngunit ang mga mata ng mga estudyante ay nagbago na. Ginalugad nila ang bawat sulok ng paliparan, kumukuha ng litrato at paulit-ulit na nagpapahayag ng kanilang pagkamangha sa wikang Aleman. Ang tanging gusto ko na lang ay makarating sa hotel at tapusin ang nakakailang na sitwasyong ito. 1 oras ang biyahe mula sa paliparan patungo sa aming hotel sa Metro Manila. Iminungkahi ng aming lokal na tour guide na Pilipino na huminto kami sa isang service area sa daan para maghapunan. Siguradong hindi ito kasing ganda ng mga rastate sa autobahn ng Germany. Pero sapat na para makakain ang mga bata. Naisip ko. Kaya't pumayag ako. Hindi ko alam na malapit na akong makaranas ng isa sa pinakamalaking pagkabigla sa aking buhay. Pagkalipas ng mga 30 minuto sa expressway, inanunsyo ng driver ang aming pagpasok sa isang service area. Malapit na po tayo sa NLEX Drive-Dine. Magpapahinga po tayo ng mga 30 minuto. Mukhang pagod na ang mga estudyante. Pagkatapos ng 11 oras na biyahe at jet lag, ang kailangan lang nila ay isang mabilis na paggamit ng banyo at isang bote ng tubig. Nang huminto ang bus sa parking lot ng service area, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Napakalaki ng paradahan. Malinaw na nakahiwalay ang mga lugar para sa mga kotse, bus at truck. Mayroong 12 charging station para sa mga dekuryenteng sasakyan. Sa mga pahingahan sa autobahn ng Germany, karaniwan ay 3 lang ang charging station. Sige na, mga bata, magkita-kita tayo sa harap ng bus pagkatapos ng 30 minuto. Ang bayad sa banyo ay... Natigilan ako nang makita ko ang pasukan. Walang anumang ticket machine para sa bayad sa banyo. Mukhang libre po, ma'am. Sigaw ng mga estudyante at nagtakbuhan papasok. Sumunod ako sa kanila papasok sa gusali ng service area. Ang una kong impresyon ay para itong isang shopping mall. Ang 2 palapag na gusali ay may food court at mga tindahan sa unang palapag at mga restaurant at cafe sa ikalawang palapag. Mataas at maliwanag ang kisame at maraming upuan at mesa kung saan maaaring magpahinga. Ang mga pahingahan sa Germany ay karaniwang mga madidilim na gusaling may iisang palapag at kaunting upuan. Pumunta ako sa banyo. Sa pasukan, naroon ang parehong electronic screen na nakita ko sa NAIA. Pambabae. 22 tung sa 32 cubicle ang ginagamit. 20 tung ang bakante. Ang impormasyon ay nag-a-update sa real time. Mas lalo akong namangha sa loob ng banyo. Bawat cubicle ay malinis, may bidet,
At ang mga lababo ay may kasamang hand dryer at hand sanitizer. Sa mga banyo sa autoban, kahit magbayad ka ng 70 cents, madalas ay wala pang tissue paper at tanging malamig na tubig ang lumalabas sa gripo. Mas malala pa ang naranasan ko sa mga pahingahan sa France at Italy. Ngunit dito, para kang nasa banyo ng isang hotel. Paglabas ko ng banyo, pumunta ako sa food court. Naka-order na ang mga estudyante ng kanilang pagkain. Muli akong nagulat nang makita ko ang menu. Sisig, 280 piso. Lechon kawali rice, 200 piso. Bulalo, 350 piso. Pork BBQ sticks, 50 piso. Bawat isa. Kung i-convert sa euro, ito ay nasa pagitan ng 4 hanggang 6 na euro. Sa isang pahingahan sa Germany, ang katulad na pagkain ay aabutin ng hindi bababa sa 12 hanggang 15 euro. Ma'am, ang sarap po nito, sabi ng mga estudyante habang kumakain ng sisig, nakataas ang kanilang mga hinlalaki. Nag-order din ako ng beef pares at sinubukan ito. Masarap ang sabaw, at mas masarap pa sa inaasahan ko. Ang tubig at juice ay self-service at libre. Sa Germany, ang isang bote ng tubig ay nagkakahalaga ng 2.5 euro. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa mga tindahan. Mayroong kafe, panaderya, isang convenience store, at isang pasalubong center. Muling nagulat ang mga estudyante sa presyo sa convenience store. Ma'am, hindi po sila nananamantala dito tulad sa mga airport o istasyon ng tren. Pareho lang ang presyo sa normal na supermarket. Sa resting area, may 10 massage chair na maaring gamitin gamit ang mga barya. May malaking TV sa pader. At sa isang sulok, ay may espasyo para sa pag-charge ng cellphone. Bawat saksakan ay may iba't ibang uri ng plug para sa iba't ibang bansa. At mayroon ding mga wireless charging pad. At ang libreng wifi ay napakabilis. Ma'am, lampas na po tayo sa oras ng alis, sabi ng aming lokal na tour guide, tinapik ang aking balikat. Nang tingnan ko ang aking relo, 4 minuto na pala ang nakalipas. Hindi 30, hinanap ko ang mga estudyante. Ang ilan ay nakaupo pa rin sa mga massage chair, ang iba ay namimili sa convenience store, at ang iba naman ay gumagamit ng wifi para sa video call sa resting area. Halika na! Kailangan na nating umalis. Naghihintay na ang hotel. Habang hinihila ko sila, malungkot ang kanilang mga mukha habang papunta sa bus. Habang pasakay ng bus, isang estudyante ang nagsabi, "Ma'am, totoo po bang service area lang ito? Mas maganda pa po ito sa mga shopping mall sa Germany." Wala akong masabi. Sa isip ko, nag-flashback ang lahat ng mga pahingahan na napuntahan ko sa Europa sa loob ng 15 taon. Wala ni isa sa mga iyon ang maikukumpara sa lugar na ito. Sa loob ng bus, hindi maitago ng mga estudyante ang kanilang pananabik. "Ma'am, sa schedule natin bukas, dadaan po ba ulit tayo sa isang service area?" Pinadala ko ang litrato ng sisig sa mga kaibigan ko. Sa Germany, hindi sila makapaniwala. Bakit po walang ganitong sistema ng pagpapakita ng bakanting cubicle sa banyo sa Germany? Napatingin ako sa bintana at nag-isip. Sa loob ng 28 taon kong pagtuturo, palagi kong ipinagmamalaki ang kahusayan ng Europa. Ang autobahn ng Germany, ang high-speed train ng France, ang pagiging on-time ng Switzerland, ang mga bike lane ng Netherlands. Lahat ng ito ay pinaniniwalaan kong patunay na ang Europa ang nangunguna sa infrastruktura sa mundo. Ngunit ang service area na nakita ko lang ay yumanig sa aking paniniwala. Naalala ko ang mga rastete sa autobahn ng Germany. Sa loob ng 15 taon, nagamit ko na ang iba't ibang pahingahan hindi lang sa Germany kundi pati na rin sa France, Italy, Spain, at Austria. Karamihan sa mga banyo ay may bayad, mula 50 cents hanggang 1 euro. May sistema kung saan bibigyan ka ng 52-cent discount voucher pagkatapos magbayad. Ngunit magagamit lamang ito sa mga tindahan, sa loob ng pahingahan, at madalas ay hindi kasama ang pagkain. Ang presyo ng pagkain ay mas malaking problema. Ang isang sandwich ay nagkakahalaga ng 7 hanggang 9 na euro, at ang mga mainit na pagkain ay mula 12 hanggang 18 na euro.
Ang isang maliit na bote ng inumin ay €3. Tuwing naglalakbay kasama ang mga estudyante, pinapayuhan ko silang magbaon na lang kaysa kumain sa mga pahingahan dahil sa sobrang mahal. Ang mga pasilidad ay luma na. Karamihan sa mga pahingahan ay mga madidilim na gusaling may iisang palapag at ilang lumang upuan. Masikip ang paradahan at magkahalo ang mga truck at kotse na madalas nagiging sanhi ng aksidente. Ang Wi-Fi ay may bayad o wala at kulang ang mga charging station. Kamakailan lang nagsimulang magkaroon ng mga EV charging station. Ngunit kakaunti lang ito at mahaba ang pila. Ngunit ang service area sa Pilipinas ay iba. Libreng banyo na may real-time na display ng bakanteng cubicle, kalinisan na parang sa hotel, pagkaing may makatwirang presyo, masarap at maraming pagpipilian, libreng wifi, libreng charging, mga massage chair, maluwag na paradahan, at maraming EV charging station. Lahat ng ito ay nasa iisang lugar. At ito ay nasa gitna ng isang expressway. Kinuha ko ang aking laptop mula sa aking bag. Kailangan kong magsumite ng ulat sa Board of Directors ng paaralan pagbalik ko sa Germany, kaya kailangan kong itala ng eksakto ang lahat ng nakita ko. Ngunit nang buksan ko ang laptop, nagsimula akong mag-search sa internet. Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa mga service area sa Pilipinas. Nakagugulat ang mga resulta ng aking paghahanap. Ang mga service area at parking area na pinapatakbo ng mga kumpanya ng expressway sa Pilipinas ay marami sa buong bansa. Lahat ng banyo ay libre. At karamihan sa mga service area ay may convenience store, mga kainan, at cafe. Ang ilang malalaking service area ay may mga viewing deck, cultural park, at maging mga hot spring o dog park. Ang mas nakakagulat ay ang kanilang patakaran sa presyo. Sinisikap ng mga kumpanya ng expressway sa Pilipinas na panatilihin ang presyo ng pagkain sa mga service area na kapantay o mas mababa pa sa mga karaniwang kainan sa lungsod. Ito ay isang hakbang upang maiwasan ang sobrang pagpepresyo. Sa Germany, kabaligtaran ito. Ang pagkain sa mga pahingahan ay 30% hanggang 50% na mas mahal kaysa sa lungsod. Ito ay isang pagtaas ng presyo na sinasamantala ang kanilang monopolyo. Nahanap ko rin ang mga datos tungkol sa NAIA. Ang NAIA at Mactangen Cebu International Airport ay lubos na kinikilala sa buong mundo, lalo na sa kalinisan at serbisyo ng mga staff. Sila ay nasa pinakamataas na antas. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang kahusayan ng infrastruktura ng Europa na pinaniwalaan ko sa buong buhay ko ay hindi napatunayan ng mga datos. Sa halip, sa ilang aspeto, nalampasan pa ng Pilipinas ang Europa. Isinara ko ang aking laptop at tumingin sa labas ng bintana. Malinis ang expressway. Maliwanag ang mga ilaw. At malinaw ang mga linya. At regular na may mga anunsyo tungkol sa mga service area. Dumating kami sa hotel ng 9 ng gabi. Pagod ang mga estudyante. Ngunit puno sila ng sigla. Pagkatapos mag-check-in at pumasok sa kani-kanilang mga kwarto, nakipag-usap ako sa aming lokal na tour guide sa cafe sa lobby. Siya ay isang Pilipinang nasa kalagitnaan ng kanyang 30s na may karanasan sa pag-aaral sa Germany. Ma'am, mukhang nagustuhan po talaga ng mga estudyante ang service area, sabi niya nang nakangiti. Malaki po ang pagkakaiba sa mga pahingahan sa Germany, hindi po ba? Tumango ako. Sa totoo lang, nagulat ako. Akala ko kasi ang autobahn ng Germany ang pinakamagaling sa mundo. Huminga siya ng malalim matapos uminom ng kape at sinabi, nakatira po ako sa Germany ng 5 taon at noong una, akala ko perpekto ang sistema doon. Pero nang bumalik ako sa Pilipinas, nagbago ang pananaw ko. Anong mga aspeto ang naiiba? Tanong ko. Nag-isip siya saglit at sinabi. Ang Germany po ay nagbibigay diin sa kahusayan, efficiency, habang ang Pilipinas ay nagbibigay diin sa kaginhawahan, convenience, at mabuting pakikitungo.
Hospitality. Halimbawa, ang autobahn sa Germany ay mabilis at maayos, ngunit ang mga pahingahan ay nagbibigay lamang ng pinakamababang antas ng serbisyo. Sa kabilang banda, ang mga expressway sa Pilipinas ay mas inuuna ang kaligtasan kaysa sa bilis. At ang mga service area ay itinuturing na bahagi ng paglalakbay, hindi lang simpleng lugar para magpahinga. Ang kanyang mga salita ay umikot sa aking isipan. Kahusayan at kaginhawahan. Ganoon din ang sistema ng edukasyon sa Germany. Mahusay, ngunit mahigpit. Kailangang sumunod ng mga estudyante sa mga patakaran. At mas mahalaga ang katumpakan kaysa sa pagkamalikhain. Ngunit ang mga ekspresyon ng mga estudyante na nakita ko sa service area kanina ay iba. Malayang silang nag-explore at naramdaman nila ang kagalakan ng pagtuklas sa kanilang sarili. Kinabukasan, naka-schedule ang aming tour sa Intramuros. Ang usapan ay wato ng umaga sa lobby, ngunit nagsimulang magdatingan ang mga estudyante ng 70, karaniwan. Kalahati lang sa kanila ang dumarating sa tamang oras. Ngunit ngayon, lahat sila ay maaga. Puno ng pag-asa ang kanilang mga mukha. Ma'am, dadaan po ba tayo ulit sa service area ngayon? Tanong ni Max. Ngumiti ako at sumagot. Ang Intramuros ay nasa loob ng Maynila, kaya hindi tayo dadaan sa service area. Pero sa isang tradisyonal na restaurant ng pagkaing Pilipino tayo manananghalian. Mukhang nadismaya ang mga estudyante, ngunit agad silang nagbato ng ibang mga tanong. Ano po ang pinag-aaralan ng mga estudyanteng Pilipino sa paaralan? Ganito po ba kaganda lahat ng expressway sa Pilipinas? Bakit po napakabait ng mga Pilipino? Tumagal ng 3 oras ang aming tour sa Intramuros. Detalyadong ipinaliwanag ng aming tour guide ang kasaysayan at arkitektura ng panahon ng mga Espanyol at masigasig na nagtala ang mga estudyante. Ngunit ang pinaka hindi ko malilimutang sandali ay noong aming pahinga sa gitna ng tour. Muling namangha ang mga estudyante pagkatapos gamitin ang mga banyo sa loob ng Intramuros. Ma'am, malinis din po ang banyo dito. At may bidet at sapat na tissue paper. Sigaw ni Hana. Ginamit ko rin ang banyo, kahit na ito ay banyo sa isang lugar na dinarayo ng mga turista. Mas malinis pa ito kaysa sa mga banyo sa mga museo sa Germany. At libre ito. Karamihan sa mga banyo sa mga tourist spots sa Germany ay naniningil ng €1. Manananghalian kami sa isang restaurant malapit sa San Agustin Church. Nag-order kami ng set meal na nagkakahalaga ng ₱500 bawat tao. Kung i-convert sa euro, ito ay halos €8.5. Nang dumating ang pagkain, muling namangha ang mga estudyante. Kasama ng pangunahing ulam na crispy pata. Mayroon ding kanin, sinigang na sabaw, at ilang side dish tulad ng atsara. Kung kakain ka ng katulad na pagkain sa Germany, aabutin ito ng hindi bababa sa €25. Ma'am, bakit po napakamura ng pagkain sa Pilipinas? Tanong ni Lucas, isa pang estudyante. Naging curious din ako at nagtanong sa aming guide. Ipinaliwanag niya. Malakas po kasi ang kultura ng pagkain sa labas dito sa Pilipinas at matindi ang kompetisyon sa mga restaurant, kaya kailangan nilang panatilihing mababa ang presyo habang pinapataas ang dami at kalidad. At dahil sa kultura ng set meal, maraming iba't ibang lasa ang matitikman mo, bukod sa pangunahing ulam. Pagkatapos kumain at lumabas ng restaurant, patuloy pa rin sa pag-uusap ang mga estudyante. Pagbalik natin sa Germany, marami akong ikukwento tungkol sa Pilipinas. Pwede ko kayang i-upload sa YouTube ang video ng service area sa Pilipinas. Ma'am, pwede po ba tayong bumalik ulit sa Pilipinas sa susunod na taon? Habang pinapanood ko ang reaksyon ng mga estudyante, napagtanto ko na ang biyaheng ito ay hindi lang isang simpleng cultural experience. Natutuklasan ng mga estudyante na ang mundong alam nila ay hindi ang kabuuan ng lahat. Nang gabing iyon, sa aking silid sa hotel, tinawagan ko ang aking asawa sa Germany. Mahal, nakaranas ako ng malaking pagkabigla dito sa Pilipinas. Tumawa ang aking asawa at nagtanong, bakit? Hindi mo ba gusto ang pagkain?
Sunod-sunod kong ikinuwento ang mga naranasan ko sa araw na iyon. Ang NAIA, ang service area, ang intramuros, ang mga banyo, ang mga kainan. Tahimik na nakinig ang aking asawa at sinabi, "Kung ganoon, isang malaking maling akala pala ang lahat ng pinaniniwalaan natin." Sumagot ako, "Mukha ngang ganoon." At nauna pang napagtanto ng mga estudyante kaysa sa akin. Sa ikatlong araw, bumiyahe kami patungong Clark, Pampanga. Sa bus kami sumakay mula Maynila. Gagamitin daw namin ang Subic-Clark-Tarlac Expressway, SCTE. Pagkasakay pa lang ng mga estudyante sa bus, nagtanong na sila, "Ma'am, saang service area po tayo hihinto ngayon?" Ngumiti ako at sumagot, "May inirekomenda ang ating guide. Isang lugar daw na parang highway oasis." Pagkalipas ng isang oras at kalahati ng biyahe, inanunsyo ng driver ang pagpasok sa isang service area. Excited na ang mga estudyante. Pagpasok sa paradahan, iba ang pakiramdam kumpara sa unang service area. Mas malaki ito, mas moderno ang gusali, at may maliit na parke sa paligid. Pagpasok sa gusali, food court, at mga tindahan pa rin ang nasa unang palapag. Ngunit ngayon, may isang espesyal na lugar na nakakuha ng aking pansin. Mayroong isang pasalubong center kung saan ibinebenta ang mga lokal na produkto ng rehiyon. Ang mga prutas, gulay, at processed food na gawa sa lokalidad ay ibinebenta sa mas murang halaga kaysa sa mga supermarket sa syudad. Namangha ang mga estudyante at kumuha ng litrato. "Ma'am, sa mga pahingahan sa Autobahn, wala po tayong nakikitang ganito, di ba?" Tanong ng isang estudyante. Tumango ako. Karamihan sa mga pahingahan sa Germany ay pinapatakbo ng malalaking kadena ng kumpanya. At halos walang lugar na nagbebenta ng mga lokal na produkto. Ngunit ang mga service area sa Pilipinas ay konektado sa lokal na ekonomiya. Nang umakyat kami sa ikalawang palapag, isang mas nakamamanghang tanawin ang bumungad sa amin. Mayroong isang palaruan para sa mga bata, isang espasyo para sa mga batang may edad 10 hanggang 10 taon, kumpleto sa mga slide, at iba pang laruan. Maaaring iwan ng mga magulang ang kanilang mga anak para maglaro habang sila ay kumakain ng payapa. Walang ganitong pasilidad sa mga pahingahan sa Germany. Kung mag-ingay ang mga bata, masama ang tingin ng ibang customer, at kailangang magmadali ng mga magulang na matapos ang kanilang pagkain. Mayroon ding mga shower room. Bagamat ito ay para sa mga long-haul truck driver, maaari rin itong gamitin ng mga ordinaryong pasahero. Sa maliit na halaga, ang presyo ay ilang daang piso lang. Sa Germany, kung mayroon mang shower room, ito ay napakamahal o wala talaga. Naupo ako sa isang resting area at pinagmasdan ang mga estudyante. Bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pag-enjoy sa service area. Ang ilan ay nakaupo sa mga massage chair, ang iba ay bumibili ng merienda sa convenience store, at ang iba naman ay nakaupo sa tabi ng bintana, nag-uusap habang pinagmamasdan ang tanawin. Ang pinakamahalaga ay ang kanilang mga ekspresyon. Mukha silang komportable at masaya. Tumabi sa akin si Hana. "Ma'am, pwede po magtanong?" Tumango ako. "Bakit po hindi ginagawang ganito ang mga pahingahan sa Germany tulad ng sa Pilipinas? Hindi po ba't mas mayaman na bansa ang Germany?" Nag-isip ako sandali. Ang tanong niya ay ang parehong tanong na bumabagabag sa akin sa loob ng 3 araw. Hana. Sa tingin ko, hindi ito issue ng pera, kundi ng pilosopiya. Sa Germany, binibigyan natin ng importansya ang kahusayan at iniisip natin na ang mga pahingahan ay lugar lamang para sa pinakamababang pangangailangan. Ang ibig sabihin, magpahinga ka ng mabilis at umalis ka na agad. Ginawa nila ito para ang mga tao ay makapagpahinga ng komportable, kumain ng masarap at mag-enjoy. Tumango si Hana. Kung ganoon po, tama ang Pilipinas. Sa isang paglalakbay, hindi lang naman ang destinasyon ang mahalaga, kundi pati na rin ang proseso. Di po ba? Ngumiti ako.
Isang 15 taong gulang na estudyante ang nakaintindi sa isang bagay na hindi ko napagtanto sa loob ng 18 taon. Ang paglalakbay ay ang proseso at ang infrastruktura ay isang kasangkapan upang suportahan ang prosesong iyon. Nauunawaan ito ng Pilipinas. Habang ang Germany ay hindi pa, dumating ang oras ng pag-alis at tinipon ko na ang mga estudyante. Sa pagkakataong ito, eksaktong 30 minuto sila nagtipon, hindi 45. Sanay na ang mga estudyante sa paggamit ng mga service area. Habang pasakay ng bus, isang estudyante ang nagsabi, "Ma'am, pagbalik natin sa Germany, mag-iiba na po siguro ang tingin ko sa mga pahingahan." Ganoon din ako. Sa natitirang oras ng biyahe papuntang Clark, nakatingin ako sa labas ng bintana at nag-isip. Ang mga expressway sa Pilipinas ay hindi kasing bilis ng autobahn ng Germany. Mas mababa ang speed limit at may mga toll booth. Ngunit ligtas ito. Malinaw ang mga linya, maliwanag ang mga ilaw, at may mga regular na service area. At higit sa lahat, ito ay nakatuon sa tao. Mas inuuna ang kaligtasan at kaginhawahan kaysa sa kahusayan. Ang 2 araw namin sa Clark ay mabilis na lumipas. Sa paglilibot sa Clark Freeport Zone at iba pang lugar, mas malalim na naranasan ng mga estudyante ang kulturang Pilipino. Ngunit ang pinakamadalas pa rin nilang pag-usapan ay ang mga service area. Kailan po tayo hihinto sa susunod na service area? Kailangan ko pa po ng mas maraming litrato ng pagkain sa service area para ipadala sa mga kaibigan ko sa Germany. Sa umaga ng aming huling araw, sumakay kami sa bus pabalik sa Naiya mula Clark. Mahabang biyahe ito, ngunit nakatakda kaming huminto ng 2 beses sa mga service area. Ang unang service area ay may istilong tradisyonal na gusaling Pilipino. Ang mga estudyante ay mga eksperto na sa service area. Pagbaba pa lang ng bus, agad nilang tiningnan ang lokasyon ng mga banyo at nagplano kung anong pagkain ang kanilang kakainin. Espesyal ang service area na iyon. Ang disenyo nito na hango sa mga lumang bahay na bato ay kahanga-hanga. At sa pasalubong center, bumili kami ng ensaymada, isang sikat na lokal na produkto. Bumili rin ako ng isa at tinikman ito. Ang presyo ay mga 100 piso at napakasarap. Habang nanananghalian sa food court, tinanong ko ang mga estudyante, ano ang pinakahindi ninyo malilimutan sa biyaheng ito sa Pilipinas? Tulad ng inaasahan, karamihan sa mga estudyante ay binanggit ang mga service area. Ang mga service area po, dahil wala pong ganyan sa Germany. Dahil mura at masarap po ang pagkain. Dahil malinis at libre po ang mga banyo. Dahil mabilis at libre po ang wifi. Ngunit iba ang sagot ni Max. Para sa akin po, ang ugali ng mga Pilipino sa kanilang infrastruktura. Sa Germany, itinuturing nating isang bagay na dapat lang ang infrastruktura. Hindi po ba? Dahil nagbabayad tayo ng buwis, kaya gobyerno ang gagawa nito. Pero sa Pilipinas, iba po. Tinitingnan nila ang infrastruktura bilang isang kasangkapan para maging masaya ang mga tao. Ang service area ay hindi lang isang lugar para magpahinga, kundi isang lugar para gawing mas masaya ang paglalakbay. Lubos akong sumang-ayon sa sinabi ni Max. Sa Germany, ang infrastruktura ay isang function upang makarating mula sa punto A hanggang punto B ng mahusay. Ngunit sa Pilipinas, ang infrastruktura ay isang karanasan upang gawing makabuluhan ang mismong proseso ng paglalakbay. Ang pagkakaibang ito ay malinaw na nakikita sa mga service area. Ang huling service area na aming pinuntahan ay mas malaki pa. Ganap ng sanay ang mga estudyante at ginugol nila ang kanilang oras sa paggawa ng gusto nila. Ang ilan ay bumili ng mga regalo para sa kanilang pag-uwi sa Germany sa convenience store. Ang ilan ay huling beses na nag-enjoy sa mga massage chair. At ang ilan ay kumain ulit ng bulalo sa food court. Pagkalipas ng 30 minuto, oras na para umalis. Naglakad ako sa loob ng service area para tipunin ang mga estudyante.
Ngunit hindi sila agad kumilos. Ma'am, 5 minuto pa po, please. Hindi pa po ako nakakapag-picture. Tatapusin ko lang po itong kanta. Ngumiti ako at sinabi, mga bata, may oras ang eroplano natin. Kung mahuli tayo, hindi tayo makakasakay. Noon lang dahan-dahang naglakad ang mga estudyante papunta sa bus. Ngunit mabigat ang kanilang mga hakbang. Lumingon si Hana sa gusali ng service area at sinabi, Ma'am, gusto ko pong bumalik dito balang araw. Sumang-ayon si Lucas. Ako rin po. Mukhang ayoko nang bumalik sa mga pahingahan sa Germany. Tinapik ko ang kanilang mga balikat. Pagbalik natin sa Germany, tayo ang dapat gumawa ng pagbabago. Kahit hindi natin ito magawang katulad ng sa Pilipinas, maaari natin itong unti-unting pagbutihin. Bago sumakay sa bus, isang estudyante ang kumuha ng litrato sa pasukan ng service area. Ma'am, mag-group picture po tayo! Dito sa harap ng service area. Pumayag ako. 23 estudyante. Ako. At ang aming lokal na tour guide, 25 tao kaming lahat ay nagpakuha ng litrato sa pasukan ng service area. Nakangiti ang mga mukha ng mga estudyante sa litrato, ngunit puno ng panghihinayang ang kanilang mga mata. Nang umalis na ang bus, pinanood ng mga estudyante ang service area mula sa bintana. Unti-unting lumiliit ang gusali, hanggang sa tuluyan nang mawala sa kanilang paningin. At isang estudyante ang mahinang nagsabi, Paalam! Service area ng Pilipinas! Babalik kami. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong namumuo ang luha sa aking mga mata. Sa loob ng 28 taon kong pagtuturo, ngayon ko lang nakita ang mga estudyanteng nagpaalam sa isang pahingahan. Sa natitirang oras ng biyahe papuntang Naya, tahimik ang loob ng bus. Ang mga estudyante ay nakatingin sa labas ng bintana o nag-aayos ng mga litratong kinuha nila sa loob ng 1 linggo sa kanilang mga cellphone. Kinuha ko rin ang aking cellphone at tiningnan ang mga litrato. Ang Intramuros, ang Clark lahat ay maganda. Ngunit ang pinakamaraming litrato ay kuha sa mga service area. Ang mga nakangiting mukha ng mga estudyante, ang sisig, ang electronic display sa banyo, ang mga massage chair, ang mga service area ang naging sentro ng aming biyahe. Dumating kami sa Naiya ng 12 ng hapon. May sapat pa kaming oras bago ang aming flight. Pagkatapos mag-check-in at dumaan sa immigration, pumasok kami sa duty-free area. Noong 1 linggo, noong kami ay dumating, nagmamadali kami at hindi namin napansin ng maayos ang mga pasilidad ng paliparan. Una munang nagtungo ang mga estudyante sa mga duty-free shop. Bumili sila ng mga pasalubong para sa kanilang mga pamilya at kaibigan habang tinitingnan ang mga kosmetiko at pagkain. Sinundan ko sila para tiyakin ang kanilang kaligtasan. Noon ko narinig ang isang staff sa duty-free shop na nagsalita sa wikang Aleman. Willkommen. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Welcome. May hinahanap po ba kayo? Matatas ang kanyang Aleman. Bakit po napakagaling ninyong magsalita ng Aleman? Tanong ko. Ngumiti siya at sumagot. Nag-aral po ako sa Germany ng 2 taon. Marami pong staff dito sa NAIA na marunong magsalita ng iba't ibang wika. Ingles po ang basic, pero marami rin pong marunong mag-Chinese, Korean, German, French, at Spanish. Namangha ako. Sa Frankfurt Airport, mahirap makahanap ng staff na nagsasalita ng ibang wika maliban sa Ingles. Paglabas sa duty-free shop, pumunta kami sa Filipino Culture Experience Corner. Sinubukan ng mga estudyanteng magsuot ng kasuotang Pilipino at natutong gumawa ng mga tradisyonal na sining. Lahat ng programa ay libre. Hindi pa ako nakakita ng ganitong cultural experience facility sa isang airport sa Germany. Ang airport ay isang lugar para sa pagbiyahe, hindi isang lugar para maranasan ang kultura. Paglabas sa Experience Corner, umakyat kami sa viewing deck. Namangha ang mga estudyante habang pinapanood ang mga eroplanong lumilipad at lumalapag. At sa isang sulok ng viewing deck, mayroong isang maliit na gallery. Nakadisplay ang mga gawa ng mga Pilipinong artist. At ang pagtingin ay libre rin.
Habang tinitingnan ko ang mga obra, naisip ko, ang NAIA ay hindi lang isang simpleng airport. Ito ay isang showcase na nagpapakilala sa Pilipinas. Narinig ko rin na may mga capsule hotel at shower room. Sinabi ng ilang estudyante na gusto nilang makita, kaya sinamahan ko sila. Malinis ang loob at isang lugar kung saan maaari kang maligo at mag-refresh. Isang espasyo para maibsan ang pagod bago at pagkatapos ng mahabang biyahe, isang bagay na kulang sa mga airport sa Germany. Dumating ang oras at nagtungo na kami sa boarding gate. Malapit sa gate, may ilang kainan at kafe, at ang presyo ay halos pareho lang sa labas ng duty-free area. Nag-order ako ng isang tasa ng kape. 180 piso, halos 3 euro. Sa Frankfurt Airport, ang parehong kape ay 7 euro. Nang papalapit na ang oras ng pagsakay, kumuha ng huling mga litrato ang mga estudyante. Sa harap ng boarding gate, sa harap ng duty-free shop, sa harap ng isang tradisyonal na palamuting Pilipino, lumapit sa akin si Hana at sinabi, "Ma'am, minahal ko po talaga ang Pilipinas. Lalo na po ang pagmamalasakit nila sa mga tao. Maging ang airport at mga service area, lahat ay nakasentro sa tao. Sa Germany po, nakasentro sa sistema. Hindi po ba?" Tumango ako. Sa Germany, gumagawa sila ng sistema, at ang mga tao ang kailangang umangkop sa sistema. Ngunit sa Pilipinas, inuuna nila ang tao at inaangkop ang sistema para sa kanila. Ito ay makikita sa lahat ng kanilang infrastruktura, sa mga airport, service area, pampublikong transportasyon, at mga tourist spot sa lahat ng lugar. Ramdam ang pagmamalasakit sa tao. Bago sumakay sa eroplano, muling lumingon ang mga estudyante sa paliparan. At mahinang sinabi, "Paalam, NAIA, paalam, Pilipinas." Sa isip ko, sinabi ko rin, "Paalam, Pilipinas." Itinuro mo sa akin ang isang bagay na hindi ko natutunan sa loob ng 28 taon, na ang infrastruktura ay umiiral para sa mga tao. Nang lumipad na ang eroplano, unti-unting lumayo ang lupain ng Pilipinas. Mula sa bintana, natanaw ko ang NAIA, ang mga expressway, at ang direksyon kung nasaan ang mga service area na aming pinuntahan. Nakatingin pa rin ang mga estudyante sa labas ng bintana. Sa kanilang mga mata, mayroong panghihinayang at determinasyon. Isang pangako na may babaguhin sila pagbalik sa Germany. At ganoon din ako. Pagkalipas ng 12 oras mula nang lisanin namin ang Pilipinas, nakabalik na kami sa Germany. Pagdating pa lang sa Frankfurt Airport, naramdaman ko na agad ang pagkakaiba. Matagal ang immigration. At matagal din bago makuha ang mga bagahe. Ang banyo ay naniningil ng 1 euro at walang electronic display para sa mga bakanteng cubicle. Ang kape sa cafe ay 7 euro. Ang mga bagay na dati kong itinuturing na normal ay ngayon ay tila hindi na maginhawa. Ganoon din ang naramdaman ng mga estudyante. Paglabas ng airport, patuloy silang nagkukumpara. Sa NAIA, 15 minuto lang. Sa Pilipinas, libre ang banyo. Bakit ang mahal ng kape dito? Pinakalma ko sila. Mga bata. Ngayon na ang panahon para hanapin ang tunay na kahulugan ng ating paglalakbay. Kailangan nating ibahagi ang ating mga nakita sa ibang tao at gumawa ng pagbabago. Pagkabalik sa paaralan, 1 linggo ang lumipas, nagsumite ako ng ulat sa Board of Directors ng paaralan. Ang pamagat ay, "Mga natutunan sa Pilipinas. Ang infrastruktura ay para sa tao." Ang ulat ay may lamang bintay 2 pahina at naglalaman ng paghahambing at pagsusuri sa NAIA, mga service area, pampublikong transportasyon, at mga pasilidad sa tourist spot kumpara sa Germany. Detalyado ko ring itinala ang mga reaksyon at pagbabago sa mga estudyante. Seryosong pinag-aralan ng board ang aking ulat. Sinabi ng chairman sa isang pulong, "Geng, Sofia, ang ulat na ito ay hindi lang tungkol sa isang simpleng biyahe. Ito rin ay isang pagpuna sa ating sistema ng edukasyon, kung paanong inuuna ng Pilipinas ang tao sa kanilang infrastruktura.
Hindi ba dapat nating unahin din ang mga estudyante sa ating edukasyon? Sumang-ayon ako. Ang infrastruktura at edukasyon ay pareho sa esensya. Para kanino sila umiiral? Nagsimula ring gumawa ng pagbabago, ang mga estudyante. Si Max ay nagsulat ng isang serye ng artikulo tungkol sa kanilang biyahe sa Pilipinas para sa pahayagan ng paaralan. At ang artikulo tungkol sa mga service area ay naging napakapopular. Si Hana ay nagsimula ng isang proyekto na may temang pagpapabuti ng mga pahingahan sa Germany at nagpadala ng petisyon sa mga kinauukulang ahensya sa pamamagitan ng Student Council. Si Lucas ay gumawa ng isang video na naghahambing sa NAIA at Frankfurt Airport at in-upload ito sa isang video sharing site na nakakuha ng maraming views. Nang taglamig na iyon, nabigyan ako ng pagkakataong magsalita sa isang kumperensya ng edukasyon sa Germany. Ang tema ay ang epekto ng mga international school trip sa mga estudyante. Ginamit ko ang aming karanasan sa Pilipinas bilang pangunahing halimbawa at ipinaliwanag ko kung paano binago ng karanasan sa mga service area ang pananaw ng mga estudyante. Pagkatapos ng aking presentasyon, maraming guro ang nagtanong, ganoon ba talaga kaganda ang mga service area sa Pilipinas? Totoo bang ayaw umalis ng mga estudyante sa mga service area? Sinagot ko lahat ng tanong ng matapat. Opo, totoo po. At ako man ay nagulat din. Nang sumunod na tagsibol, muling nagplano ang paaralan ng isang school trip sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, napakarami ng gustong sumama kaya kinailangan pa naming magpa-raffle. Ang mga estudyanteng nakasama noong nakaraang taon ay ikinalat ang kanilang mga kwento. At ang kwento tungkol sa mga service area ay naging isang alamat. Muli akong napili bilang gurong tagapamahala at kasama ang isang bagong grupo ng 23 na estudyante. Tumulak kami patungong Pilipinas. Sa aming pangalawang pagbisita sa Pilipinas, naulit ang parehong mga pangyayari. Namangha ang mga estudyante sa NAIA, nabighani sa mga service area, at ayaw umalis. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ako. Sinabi ko sa mga estudyante, mga bata, huwag ninyong kalimutan ang inyong nakikita ngayon. At pagbalik ninyo sa Germany, gumawa kayo ng pagbabago. Magsimula sa maliliit na bagay. Maaari ninyong imungkahi na maglagay ng display para sa mga bakanteng cubicle sa mga banyo ng ating paaralan. O imungkahi na babaan ang presyo sa cafeteria ng paaralan. Ang mahalaga ay ang pagsasagawa. 2 taon na ang nakalipas mula noon. Ang aming paaralan ay naglagay na ng electronic display system sa mga banyo. Ang cafeteria ng paaralan ay nagbaba ng presyo ng 15% at nagdagdag ng iba't ibang menu. Ang student lounge ay mayroon ng libreng wifi at charging station. Maliit na pagbabago, ngunit isang simula. At ang simula ng lahat ng pagbabagong ito ay ang mga service area sa Pilipinas. Minsan, tinatanong ko ang mga estudyante, ano ang pinaka-naaalala ninyo sa biyahe sa Pilipinas? Karamihan sa kanila ay sumasagot pa rin ng ang mga service area at idinadagdag nila, doon po namin natutunan na ang mga pasilidad ay umiiral para sa mga tao. Doon ko rin natutunan, sa loob ng 28 taon kong pagtuturo, akala ko ako ang nagtuturo sa mga estudyante. Ngunit sa katotohanan, sila ang nagtuturo sa akin. Ang paraan ng pagtingin sa mundo, sa pamamagitan ng kanilang mga dalisay na mata, ang dahilan kung bakit 23 na estudyante mula sa isang prestihiyosong gymnasium sa Germany ang ayaw umalis sa isang service area sa expressway ng Pilipinas ay hindi lamang dahil maganda ang mga pasilidad. Ito ay dahil sa pagkakaiba ng pilosopiya. Ang Germany, na naniningil ng 70 cents para sa banyo, kumpara sa Pilipinas na libre. Ang sandwich na €8, kumpara sa sisig na 500 piso. Ang madilim na gusaling may iisang palapag kumpara sa maliwanag na complex na sentro ng kultura. Kung ikukumpara sa mga numero, malinaw ang pagkakaiba. Ngunit ang tunay na pagkakaiba ay nasa pilosopiya. Hinabol ng Germany ang kahusayan. Inisip ng Pilipinas ang mga tao.
Ang pandaigdigang pagkilala sa NAIA, kumpara sa kasalukuyang estado ng Frankfurt Airport, ang mga numerong ito ay patunay kung para kanino dapat umiral ang infrastruktura. Natutunan ni Geng Sofia, isang gurong may 28 taong karanasan sa Pilipinas. Ang infrastruktura ay para sa mga tao, at ang paglalakbay ay hindi lang tungkol sa destinasyon, kundi pati na rin sa proseso, at kung minsan, ang mga dalisay na mata ng mga estudyante ay mas malapit sa katotohanan kaysa sa karanasan ng isang eksperto. Ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Ang maliit na kaalamang natutunan sa isang service area sa Pilipinas ay unti-unting nagpapabago ngayon sa isang paaralan sa Germany.